Magandang umaga po sa atin lahat at happy Sabbath. Para po sa ating pag-aawitan, atin pong awitin ang Lord in the Morning. Lord in the morning, thou shalt hear my voice ascending high to thee from on high. Up to the hills where Christ is come to plead for all his saints. Father strong, our songs and our complaints. Oh, may the Spirit guide my heart in righteousness of peace and plain before my face. Thy shall see their hope fulfilled. The God will compass them with faithful sunshine. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang I Sing the Mighty Power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread and flowing seas abroad, and bowed the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the center of the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His words and then pronounced them good. Lord, how I wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the growing tree, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below, but makes thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Tayo po ay manigluhod sa panalangin. Dalagon maliwan umahan, may kasukatasan sa mga langit, ginaw ni kabuntagon na ko among kalipay, pasalamat kanimo nga sa araw na Sabat. Dito kami sa mga bahalang pahanan, no? Yung kabuntagon ginaw, unas tanan, pasalon mo kami sa mga sa kalapasan, kung nakapala kami sa port, sa buhat, sa una pasalon mo kami ginaw, among mga lingkod karon mahipat yung kasing
makabaton kami sa imong uh, biyaya. Basta Ginoo ni kabuntagon. Nga salamat sa iyong pag-uban ka na dalawa tatlo nakakatigom siya mga alaan. Walo kami Ginoo nga ikaw ani asa mo taliwala. Ikaw ang nakita namin bisita ng Sabat. Busa ni kabuntagon. Pananangan mo ng Ginoo mga kapatiran nga wala pa patulong palang diri sa mga sa bahan. Mas lagi Ginoo mga walang problema o sa kanila ni kabuntagon. Amo sa kanang Ginoo nga mga programa kung sino ang katuka sa mga programa ikaw sa Ginoo mga uban pananganlan nga unta ang magapanan nga ang imong kalooban lang matuman usa Ginoo ni kabuntagon salamat sa pag-uban pagtubag sa mga pakampo ang tanan mong gitugan upang sa kapisalan sa kalapasan sa ngalan ni Jesus among luwas. Amen. So ayan, magandang umaga po sa atin lahat and happy Sabbath. Purihin po natin ang Panginoon sa araw ng Sabat na ito na binigyan tayo ng magandang araw ng Sabat at patuloy tayong iningatan hanggang tayo ay makarating dito sa ating bahay-sambahan. Yan sa umagang ito, aking pong babanggitin ang pagkakasunod-sunod ng ating programa ngayong umaga sa Family Time. Chorister po, pinangunahan po tayo ni Sister Queenie Ranes. Opening song, I See the Mighty, Power of God. Opening prayer na pinagkulob sa atin ni Brother Melchizedek Aklon and speaker po ay si Brother Ronnie Ranes. Ito po ang ating programa ngayong umaga and happy Sabbath. Okay. Isang magandang umaga sa araw ng Sabat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At ang araw ng Sabat ngayon ay napakaganda ang sikat ng araw. So, ang atin pong iglesia dito sa Rampano, mga kapatid, ay alas 8 magsisimula ang ating family life. Subalit, hindi ito nadama ng ibang mga kapatid. No? Di nila ito naisip na ang pagsamba natin ay nagsisimula na. Kadalasan sa mga kapatiran, ang kanilang iniisip ay Sabbath school ang pagpapasimula. Subalit, yan man sa ibang mga church na hindi active ang kanilang family life department. Subalit dito sa atin sa Rampano Church ay pasalamatan ko ang ating mga kapatid sapagkat ang ating family life ay active. So, dapat ang mga kapatiran ay maisip ito na ang pagsamba natin ay nagsimula sa alas 8, hindi sa alas 8:30. Dahil ang atin pong family life ay nagsisimula sa oras ng alas 8. Ganun pa man, ang ating pagsunod sa Diyos ay hindi naman sa pilitan. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay hindi naman namimilit sa tao, no? Yung pagsabi ng Panginoon kay Adan, Adan, saan kayo? Ang sabi ni Adan, dito kami, Panginoon, nagtatago. Ay sabi ng Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, bakit kayo nagtatago? O, diba? Binigyan mo na niya ng makapagpapaliwanag itong pamilyang ito. Bakit kayo nagtatago?
Nagpapaliwanag si Adan, dahil ang babaeng ibinigay mo sa akin ay pinakakain ako ng bunga ng punong pagkakilala ng mabuti at ng masama. Ay may problema. Nagkaroon ng problema ang unang pamilya na itinaga ng Diyos sa Garden of Eden, na inaasahan ng Diyos na tuparin ang kaniyang mga instruksyon. Pero gusto ng Diyos na ang tao magpapaliwanag. Sabi nga ni Adan, ang babaeng ibinigay mo sa akin ay pinakakain ako sa bunga ng kahoy ng pagkikilala sa masama, mabutit masama. Napakabuti ang Diyos, mga kapatid, sapagkat kahit sila ay nagtatago na at sila ay nagkakasala na, ang ginawa ng Diyos, sila ay dinamitan. Nagtahi ang Diyos para sa kanila. Hanggang ngayon pa naman yan ay gagawin ng Diyos, na ang Diyos, gagawin ng tao na ang Diyos pa rin ang susumamo na ibigay sa tao ang kanyang sarili, na ang Diyos ang gagawa para sa kanya. Malaking problema ito. Kasi ang ating panahon ngayon, mga kapatid, panahon ng kawakasan. Ang panahon ni Adan ay kreasyon. So balit ngayon ay kawakasan na. Destroy. Pagsira na sa sanglibutan dahil matatapos na ang ginawa ng Diyos ng mga palugit ng kanyang bayan. Ang atin, mga kapatid, ay may part din tayo. May counterpart din tayo. Sila si Adan, ang counterpart nila ay pagsalita lang. Wala pa talaga alam. Pero ngayon, ang pamilya ay maaga nang maggising. Tumawag si Sister Aklon sa akin kanina, ang oras ay alas 6. Wala pang alas 7 eh. 6:49. Sabi ko, naglalakad na ang dalawang early birds. Kaya, mga kapatid, ang Diyos naman sa ngayon ay hindi naman namimilit sa atin. Pero pagdating sa pagliligtas, doon naman tayo magmamakaawa sa Diyos, ang tao. Dapat nakaprograma ang ating mga isipan pagdating na sa araw ng Sabat. Dahil mula ng Linggo hanggang Friday, yan po ay sa atin. Sa atin po yan na mga pangsarili na mga gawaing pamumuhay. At pagdating sa ating mga trabaho, tayo po ay maaga. Nagsusumikap na hindi malilate. Talagang hindi malilate. Dahil takot pag nalilate, takot na mababawasan ng kahit na 10 piso eh. Dahil sa penalty na late, takot na mababawasan. Kaya maaga pa, alas 4, ligo na para makapasok ng maaga. Ganon kalakas ang pagsisikap ng tao sa sarili niyang pagsusumikap. Pero aywan ko ba pagdating sa Panginoon na ito man ay napakahirap i-promote sa tao, na
tayo man ang gumawa ng sarili nating kaligtasan. Talagang kung tayo hindi magsusumikap sa ating paglilingkod sa Diyos, ay wala tayong bahagi na makukuha pagdating naman sa kaligtasan. Ano po? Kasi ang atin naman dito ay buhay na walang hanggan. Ang atin pong pinakagul, pinakamithiin. Ngunit ito mga kapatid ay nakakalungkot sapagkat marami sa mga kapatid na nagbabaliwala sa mga bagay na ito, hindi iniisip ito, kundi makarating kadalasan lesson na. Mga kabataan nakarating lesson, anong dahilan? Baka hindi nakaprograma. Ganon yung buhay pagka hindi nakaprograma, kapatid. Hindi nakaprograma ang sarili pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat nakaprogram ang kanyang buhay. Na pag eksaktong alas 8, makaalis na papuntang simbahan, or eksaktong alas 8:30, nasa simbahan na. Para ang pamilya ay sama-sama, mga kapatid. Ganon pa man, ang atin pong patuloy, mga kapatid, na tanggapin ang mga katotohanan na ibigay ng Diyos sa atin ay dahan-dahan po ito. Ang katotohanan ay dahan-dahan na dumating sa atin. Yan po ang tinatawag na reformasyon. Reformasyon ng atin pong paglilingkod sa Panginoon. Dahil nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, nung tayo ay namumuhay pa sa kasama ng mga tao na nasa sanglibutan, binigyan tayo ng mga katotohanan na maunawaan natin ang aral tungkol sa banal na kasulatan. Nung naintindihan natin na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos at ito ay tutulong sa atin sa pagbabago ng ating mga pag-uugali, siya nga ang nangyayari. Nung atin siyang tinanggap at tayo'y nabautismuhan, mga kapatid, nabago nga ang ating mga pag-uugali. Mayroong reformasyon, mayroong pagbabago. Pero hindi lang doon, mga kapatid, ang tinatawag na mga liwanag ng katotohanan. Kundi nang tayo ay nasa loob na ng iglesia, ay dapat ito, mga kapatid, ay atin itong madadaanan ang mahingi pa natin sa Diyos ang mga liwanag ng katotohanan na dapat natin itong magagawa. Dapat nating magagawa. Hingiin natin sa Panginoon, mga kapatid, dahil ito ang bagay na makakatulong sa atin para ibigay sa atin ng Diyos ang pusong pagkamasunurin. Mayroon na po tayong goal ang ating buhay. Lalo na sa araw ng Sabat na tayo ay nagkagawa ng mga paglilingkod sa Kanya. Yung aking pamangkin, i-testimony ko sa inyo, mga kapatid. Yan, ito si Robert. Praise the Lord. Lingkod ka daw. Itong batang ito, nung doon pa kami sa Kakbayan, maggugulat ako kay bigla itong magsigaw at nagmumura. Sabi ko, Jeng, sabi ko sa nanay, kay pinsan ko yung nanay nito, bakit nagmumura si Robert? Ay, dahil sa ML dahil sa ML. Grabe kalakas ang mura, lutong na lutong. Tapos yung mga bata, hahamunin, suntukan, na kunting diferensya lang. Napaka-irita ang utak. Sabi ko, kawawa ang batang ito. Kawawa ang batang ito dahilan sa parang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Talagang ang radiation ng cellphone siguro ang nagasarado sa kanyang utak.
hindi magpunta sa simbahan. Pero ako'y patuloy sa kanila nag-Bible study. Binigyan ko siya ng Bible at tinanggap din niya. Nangyari mga kapatid, na tuloy-tuloy lumipas ang mga taon, nakalipat ako dito sa Rampano, 2023. Okay, nakalipat kami dito at dito na kami naninirahan. Sila ay naiwan ng 1 taon naninirahan doon. So, patuloy ang buhay, hindi nagpasok sa school. Sabi ko, Dong, ano bang nangyayari sa iyo? Ba't di ka na nagpasok sa school? Sayang ang buhay mo. Sayang ang buhay mo. Natutulog kasi puyat sa gabi. Buong gabi na hindi natutulog. Sabi ko, ano bang nangyayari? Pupuntahan ko sa bahay nila. Bakit ganyan na lang ang buhay mo? Kinakausap ko siya doon sa kanyang higaan. Huwag mong ganyanin ang buhay mo doon, sayang. Sayang ang buhay mo. Batang-bata ka pa, hindi ka makakagraduate. Mawala sa iyo ang pangarap ay mapapahamak ang buhay mo. Pag hindi ka nakakatapos sa pag-aaral, magiging snatcher ka. Kung hindi ka snatcher, hold-upper ka. Kung hindi ka hold-upper, magiging tulisan ka talaga. At number 1, una muna, magnanakaw ka muna. Anong alam sa trabaho? Magnanakaw ka muna. Praktisin mo, magnakaw ka dyan sa tindahan ng mami mo. Yan mga kapatid, hanggang sa wala akong nakitang improvement sa buhay. Natapos na lang yung pag-aaral niya doon sa Jidsay na ang ko, pinapapasa na lang siguro ng guro. Pero matalino din eh. Sabi ko, kumusta ang pag-aaral mo? Sabi niya, mataas din ang grado ko, Uncle. Ako ang teacher mo eh, hindi kita papasarin. Kasi walang pasok, 1 linggo, hindi magpasok. Pag-exam, mataas ang grade. Ano ginagawa mo? Pero hindi pa rin yan sapat. Kahit mataas ang grade, walang pasok-pasok sa school, 1 linggo. Halos nag-1 buwan, hindi talaga halos magpasok. Siguro 1 buwan, may pasok lang siguro yan na mga 10 araw. Lumipas ang mga taon, nakalipat sila dito sa Erawan, mga kapatid. Nung pagpunta sa Erawan, mayroong development ang buhay. Dahil ang kanyang kalagayan ay mahirap. Sa panahon ng tag-ulan, maputik. At sa panahon ng tag-ulan, nagbaha, hindi makapasok sa school. Ay marami ang challenge sa buhay. Naglalakad ang layo. Pag walang masasakyan na nilalakad ang malayong mula sa masagana hanggang sa school. Doon niya nararamdaman ang buhay na mahalaga pala. Lumilipas pa rin mga kapatid, lumilipas ang mga araw. Isang araw, lumapit sa kanya ang leader ng Colportor at sa Kakbayan at mag-join sila bilang mga literature evangelist na mga student. Sumali ngayon. Nung sumali, pawala-wala lang, parang wala sa isip. Pero, nagtataka ako kasi pumunta dyan sa bahay, hindi na pala siya gaanong naglalaro ng game. Sabi ko, ano kayang espiritu nag-udyok nito? Ba't bigla lang? Hindi na naglalaro ng ML. At lumipas mga kapatid ang ilang araw, tuloy-tuloy sila, nagiging active sa bilang student colporteur. At tuloy-tuloy mga kapatid, ang kanyang paglingkod bilang student colporteur ay nagiging isang aktibong colporteur na estudyante. At nagbigay na ng message sa devotional. Ang ganda ng message. At ito pala ang daan mga kapatid na ang kanyang buhay ay mababago. Totally ngayon, 101% hindi na nagsiselfon ng ML. Amen? Nako, hindi talaga mahuhusgahan ang tao. Hindi na talaga naglalaro ng ML ito. Praise the Lord. Na talagang nagsusuot na ng disente, naliligo na. Kasi noon, kawawa talaga, walang ligo. Napakabuti ang Panginoon na bumago sa buhay ng isang kabataan. Na ngayon ay, yan ay nagtestimony. Yung kanyang sinasabi dito sa pulpito at nung nakaraang Sabado, mga kapatid,
talagang yan ay nasa puso niya, na kanyang nararanasan. Kaya kung papaanong siya ay biktima sa mga impluensya ng mga larong nasa cellphone, mga kapatid. Yung mga kabataan natin dito, wala pa sa kalingkingan niya. Kasi yung mga kabataan natin dito, hindi naman nagmumura. Pero yan, hindi masaway ng nanay, yung tatay. Napakatindi. Pero ngayon ay pumihit at naglilingkod na sa Panginoon. Kaya, pagsikapan natin, mga kapatid, kung paanong nagkaroon ng malaking pagbabago ang isang buhay ng kabataan na ngayon ay nagiging masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Ganon din ang pangkalahatan, mga kapatid. Pag ito po ay sinisikapan natin ng ating mga sarili, ay ating ibigay sa Diyos. Walang bagay na imposible na hindi nagagawa sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang atin dito ay totoong paglilingkod lamang sa Diyos. Kaya, isa sa hamon ng kabataang ito, ng lahat ng mga kabataan dito sa Rampano, ay hindi na naglalaro ng mga ML sa kanilang mga upuan, saan man sila sa sulok ng simbahan, hindi na yung tago-tago. Yan ang kanyang, kasi nakikita niya yung kanyang sarili, mga kapatid, na pag babalik ang Panginoon at madatnan siya na ganun ang kanyang buhay, ang sabi niya talaga, hindi talaga ako maligtas. Uncle. Diba? Mula sa wala nang nagpapayo na nanay, yung tatay din, hindi ganong nakapagpayo, talagang nagsasarili ito ng pagbalik sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ang Panginoon ay pag-ibig, ayon sa kanyang message kagabi, John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan lang po ang ating tatanggapin, mga kapatid. Tayo pong lahat na ang ating mga buhay ay mayroon pong natin pong naiayos, no, sa Panginoon, at handang-handa tayong tanggapin ang mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin upang ang totoong pagkabago ng ating mga buhay, ang ating mga pag-uugali ay totoong ito'y mangyayari sa bawat isa sa atin. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yan, maraming salamat po sa mga nag-participate sa umagang ito at sa mensahe na ating napakinggan. Naway patuloy po natin ito paggamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po aking dalangin sa Panginoon. And happy Sabbath. Gandang araw po sa ating lahat at happy Sabbath. Para po sa ating pag-awitan, awitin po natin ang There is Sunshine in My Soul Today.
listening can hear the songs I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's springtime in my soul today, for when the Lord is near, love of blessings in my heart, the flowers of grace of peace. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love. Blessings which He gives love, for joys lit up above. Sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Para po sa ating sunod na awitin, awitin po natin ng Wake the Song. Sing a song of joy and gladness, it will bring your noblest place. Punish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will
Para po sa ating opening song, tayo po ay lahat tumayo at awitin po natin ng Don't Forget the Sabbath. Don't forget the Sabbath, the Lord our God hath blessed. Above the week, the brightest, above the week, the best. It brings repose from labor, it tells of joy divine. Beams of light descending with heavenly beauty shine. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Keep the Sabbath holy and worship Him today. Who said to His disciples, I am the living way. If we meekly follow our Savior here below, give us up the fountain for streams eternal flow. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Lay out secret pleasure, its golden hour well spent. All hails to Jesus, the children's dearest friend. And the loving Savior, how good and kind thou art. Precious is thy promise to dwell in every heart. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Tayo pong lahat ay lumuhod para sa ating panalangin. Let us pray. Aming Panginoong Diyos banal, makapangyarihan sa lahat, pinupurihan, pinapasalamatan, Panginoon. Sa pagpapasalamat kami sa araw ng Sabat na ibinigay sa amin. Nawa na sa araw na ito na mapanatili namin ng pagpupuri at papasalamat sa inyo na sa araw na ito na mapanatili namin ito na banal, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kasalanang aming nagawa sa isang linggong nagdaan, Panginoon, sa aming buhay. Gayon din, nagpapasalamat din kami sa pag-ingat niyo sa amin at paggabay na kami nakarating dito sa bahay-sambahan, Panginoon, upang makapagpupuri sa inyo, Panginoon. Gayon din ang aming mga kapatid na papunta pa lamang, patubayan, ingatan niyo sila, Panginoon, at tulad ng pag-iingat niyo sa amin upang kami makarating dito sa bahay-sambahan. Ilamang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habing Sabat sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. So, akin pong inanyahan na inyo pong kamayan ang inyo pong mga katabi, likod at harap ng Happy Sabat. Ayan. Happy Sabat.
Ayan. Dahil ito po ay araw ng Sabado, ay dapat tayo ay maging masaya. Ayan. At yan, akin pong binabati o welcome yung ating pong mga bisita, lalo na po si brother from Hulo. Ayan. At gayon din po, ang akin pong part sa umagang ito ay magpapakilala ng magsisiganap at gaganap pa lamang. So ang nanguna po sa ating pong chorister ay pinangunahan po tayo ni Brother Junjun Palmoni. Ang opening song naman po ay Don't Forget the Sabbath. Ayan po. At ang nag-opening prayer naman po sa atin ay si Brother Robert Ranis Hamito. Ang presider po ay inyo pong lingkod, Brother J.R. Ranis. Ang secretary report naman po ay ibabahagi sa atin ni Sister Eliza Mascardo. Special song ng Mascardo Siblings. Mission Spotlight po ni Sister Zoe Madriano, pero wala po siya ngayon. Ay nandyan po yung ating pong backup na si Brother Alvin Mascardo. Purihin po ang Panginoon dahil si Brother Alvin po ay talagang ready talaga pagdating dyan sa Mission Spotlight talaga. Ayan. At ang promotional talk naman ay babahagi po sa atin ni Brother Ray Ranes. At lesson review by care group, closing song by chorister, and closing prayer by elder. So yun lang po yung ating pong pagkakasunod-sunod ng programa sa umagang ito. At sa muli, mga kapatid, happy Sabbath. So isunod na po natin ang secretary report na ibibigay po sa atin ni Sister Eliza Mascardo. Akin po ang babanggitin ang nagsiganap na programa nakaraang Sabado. So, pinangunahan po tayo ng chorister ni Sister Queenie Ranes, and then opening prayer po ni Brother Robert, and then presider po ni Brother JR, special song na Ranes Family, and mission spotlight ni Brother Alvin Mascardo, and promotional talk ni Brother June Mascardo. And then ang lesson naman po ay by care group. So, ito naman po ang present and total offerings po ng bawat care group. So, sa care group 1 ay merong 13 na present. And ang offerings naman po ay 145 and then ang overgoal ay 45. Sa care group 2 naman po ay merong present na 3. And then ang is-day visitor naman po ay 9 at merong total na 12, total attendance. And then ang offering naman po ay 55. And then sa care group 3 naman po ay merong present na 8. And then sa S-Day visitor ay 5. And then ang total attendance ay 13. At ang offerings ay 159. And then ang overgoal po ay 59. So, sa care group 4 naman po, which is ang mga kabataan, ay meron present na 9. And then ang visitor naman po, S-Day visitor ay 6. At ang total attendance ay 15. And ang offerings naman po ay 40. So, yun lang po. Maraming beses na akong nagkamali, naghangad ng mga bagay at napalayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa'kin nananatili, di ka man lang
nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo. Alibog ang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing diliman ng gabi. Ito'y paliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilimot mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo. Alibog ang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Ayan, isang mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabat! Ayan, purihin po natin ang Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na nakapagsamba sa Kanya sa kabila po ng atin pong busy sa ating pong mga buhay. Ayan, so
Ang ating pong mission spotlight ay pinamagatang Himala Hospital. Ayan, so ayan, so ang kwento pong ito ay nagmula sa Zimbabwe. Ayan. Ang ating pong main character ay si Denroy na 10 taong gulang lamang po, mga kapatid. Siya po ay uminom sa kanyang unang pagkakataon. Siya ay nasa tahanan ng Bulawayo, Zimbabwe, ang kaniyang tiyuhin. So siya po, mga kapatid, ay nakatira sa kanya pong tiyuhin. At nagdidiriwang po ng kaniyang, yung kanya pong tiyuhin, mga kapatid, ay nagdiriwang ng kanyang ika-35 na kaarawan. At isa sa mga kaibigan ng kaniyang tiyuhin ang nag-alok kay Denroy ng isang higop ng vodka. So naisip po ng bata na hindi ko pa nasusubukan ito. Kaya bakit hindi niya daw subukan, so sabi ni Denroy. Naisip niya na medyo tipsy siya pagkatapos at inisip niya kung ano ang mangyayari kung uminom. Uminom siya ng higit pa. At na-imagine niya siguro na mas magiging masaya ang mga tao kapag nakainom. Gusto niyang maging masaya kaya nagpasa siyang alamin kung ano ang mangyayari kung uminom siya ng higit pa. Ayan. Pagkalipas ng ilang araw, tinanong ni Denroy ang isang 10 taong gulang, matandang kaibigan na nagangalang privilege para sa tulong. Hindi nag-iimbak ng beer ang tatay mo sa refrigerator mo. Tanong niya kay Privilege. Mapapansin ba niya kung kukuha ka? Hindi napansin ng tatay ni Privilege at nagsimulang magnakaw ng beer at uminom ang dalawang lalaki. Magkasamang naisip ni Denroy ang naramdaman niya mas masaya sa tuwing umiinom sila noong tag-araw na iyon. Nagsimula siyang uminom ng malakas. Sa panahon ng pasukan, siya at si Privilege ay umiinom lamang 1 beses sa isang linggo. Ngunit sa panahon ng bakasyon sa tag-araw ay umiinom sila halos araw-araw. Itinago ni Denroy ang kaniyang pag-inom sa kaniyang mga magulang nang siya ay lasing. Siya ay nanatili sa tahanan ni Privilege at umuwi lamang kapag siya ay matino na. Nagpalipas siya ng maraming gabi sa bahay ni Privilege. Na-imagine niya na sobrang saya niya. Noong tag-araw din iyon, nagpasya ang mga magulang ni Denroy na ipadala ang kanilang anak sa isang Seventh-day Adventist na paaralan. Ang isa sa mga nakatatandang pinsan ni Denroy ay pumasok sa paaralan at naisip ng kaniyang mga magulang na ito ay isang magandang lugar para sa kaniyang mag-aral kapag nagsimula ng ang pasukan. Hindi nagustuhan ni Denroy ang paaralan. Ang mga guro at ang mga bata na nanalangin bago ang mga klase sa pagkain. Hindi siya nakailanman nagdasal. Ang mga guro at bata ay nanalangin sa mga pagsamba sa umaga at sa klase sa Biblia. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nagdadarasal ang lahat sa lahat ng oras. Ang masama pa, pakiramdam niya ay wala siya
sa kalayaan. Sa pampublikong paaralan, siya ang iba pang mga bata ay pinayagang pumunta at umalis ayon man sa gusto nila. Ngunit ngayon ay pinagmamasdan ng mabuti ng mga guro ang lahat ng mga mag-aaral upang matiyak na sila ay nasa klase. Hindi matuwa si Denroy, gusto niyang uminom. Ang mga araw ay naging mga linggo at ang mga linggo ay naging mga buwan. At patuloy na narinig ni Denroy ang tungkol kay Jesus sa paaralan. Wala siyang alam tungkol kay Jesus nang siya ay dumating at siya ay namangha na itinuturing ng mga guro at iba pang mga bata si Jesus bilang kanilang matalik na kaibigan. Ayan. Nagtaka siya, sino si Jesus? Paano ako mapupunta sa langit upang manirahan kasama niya? Lumipas ang mga raming buwan. Sa pagsamba sa umaga, narinig ni Denroy ang mga guro at bata na pinupuri si Jesus. Narinig niya silang nag-uusap tungkol sa kung paano pinuspos ni Jesus ng kagalakan ang kanilang buhay. Sa Biblia, nabasa niya ang salita ni Jesus. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at upang sila ay magkaroon ng higit pa na sagana. Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Juan 10 verse 10. Napagtanto ni Denroy na si Jesus hindi umiinom ay nag-aalok ng tunay na daan tungo sa kaligayahan. Ang kaniyang buhay ay ganap ng nagbago. Tumigil siya sa pag-inom, tumigil siya sa pakikipagkaibigan kay privilege, at salip, nakahilubilo siya sa mga dating kaibigan pagkatapos ng klase. Iniwasan niya ang mga tukso sa pamamagitan ng pag-uwi upang gawin ang kaniyang takdang aralin at tumulong sa paligid ng bahay. Sa paraang ang pagmamahal sa mga guro ay lumago sa kaniyang puso. Nakita niya na tiniyak ng mga guro na siya at ang iba pang mga bata ay nasa klase dahil mahal nila sila at gusto nilang matuto sila. Napuno ng kaligayahan ang kaniyang puso at nabuhos sa kaniyang buhay. Ibinigay niya ang kaniyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Ngayon si Denroy ay 16 na taong gulang na. Ang kaniyang bagong buhay kay Jesus. Nais kong makahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng pag-inom, sabi niya. Ngunit sa paaralan, nagsimula akong isipin na ang tunay na kaligayahan ay maaaring sa pamagitan lamang ni Kristo. Tinanong kong totoong masaya ba siya? Bahagyang ngumiti, pupunta ako doon, sabi niya. Salamat po sa inyong mga ika-17 Sabat na alay ngayon, quarter. Natutulong sa mga bata sa bansang Zimbabwe ng Denroy na matuto tungkol kay Jesus. Ang bahagi ng pag-aalay ay gagamitin para sa nabigyan ng mga nag-aalinlangan ng kanilang sariling Adventures Bible. Ang handog ay gagamitin din sa paggawa ng serye ng mga maikling video tungkol sa bunga ng Espiritu. Salamat po. Pagplanuhan ang mga bibigay handog noong September 7. So, ang kwento po na ito mga kapatid ay tungkol po sa isang bata na nagkaroon ng kaibigan at siya po ay nadala sa kanya pong bisyo. Dahil na rin sa kanyang barkada, sila po mga kapatid ay nag-inom. Halos tuwing may pasok mga kapatid ay ang kanilang pag-inom ay once a week. Ngunit kapag naman po ang bakasyon ay dumating, sila po ay umiinom halos araw-araw. So tumagal po yun mga kapatid ng ilang buwan. Naisip ng mga magulang ni Denroy na siya ay pag-aral sa Adventist School. Kaya wala ring magawa si Denroy kahit na ayaw niya, ay siya ay pumayag na lang rin na mag-aral doon. So sa paglipas po mga kapatid ng panahon ay narinig ni Denroy ang salita ng Panginoon. Narinig niya ito sa mga guro kung paano nila po papurihan ng Panginoon sa pagkain at bago po mag-start yung klase nila. So naisip ni Denroy na
ano kaya kung i-try niya. Ayan, so nakita ni Denroy mga kapatid na ang totoong kaligayahan pala ay hindi sa pag-inom ng alak, hindi po sa pleasure na atin pong natatamo dito sa mundo. Ngunit po, matatagpuan po natin ito kay Kristo lamang po. So ito po ang ating mission spotlight sa umaga pong ito. Marami pong salamat and again, happy Sabbath po. Sa muli mga kapatid, happy Sabbath. At sa oras na ito ay ang bahagi nga naiatang na sa inyong lingkod ay ang promosyon. Ngayon ay unang Sabado. Parang lumampas na ng isang Sabado, ano? Ika-unang Sabado. Per Sabbath ngayon na buwan, tama ba? Tama? Okay. So, kung sa per Sabbath, mga kapatid, dapat natatandaan natin niya ang atin pong i-promote dito ay ang evangelism. Ngayon dito sa atin pong promosyon sa unang Sabado, di ba natin maitatanong mga kapatid na bakit kailangan pang ipopromote ang evangelism? At bakit nakasama siya sa hilira ng sa ginagawa na arrangement ng atin pong union mula sa unang Sabat, pangalawang Sabat, tatlong Sabat, pang-apat na Sabat. At ang pinakauna talaga ay ang evangelism. Dahil mga kapatid, sa atin pong denominasyong ito ay mayroon po talagang kailangang magagawa. Maliban pa dito sa promosyon na ito, sa kalahatian sa oras ng ating pagsamba, bago papasok ang divine worship, ay nandoon pa ang personal ministry. At ang personal ministry, mga kapatid, siya ang continuation kung sakali nga mayroong kakulangan ang Sabbath School sa pagdating ng promosyon sa Sabbath School, promosyon sa evangelism. Kaya ngayon, dito tayo sa evangelism, mga kapatid, at ating alamin kung ano ang mga pamamaraan, kung paano ba talaga natin itataguyod itong ibang pagdadala ng Ebanghelyo. Dahil mayroong mga ilang mga kapatid na magsasabi, ay paano ko nga maihahayo, paano nga ako makapagsalita nga sa aking sarili nga, hirap nga akong makakaunawa, makaalam. Pero sa atin pong pagdala ng pangangaral sa Ebanghelyong ito, mga kapatid, iba-iba ang paraan at iba-iba ang kaloob mayroon ibinigay sa atin. Mayroon lang akong talata nga babasahin dito, mga kapatid, sa kalawang Timoteo, kapitulo 4. Ang talata ay 2. Bago ko ito basahin, meron akong sasabihin, nga pwede ba sa bawat mga membro ay makapagsasabing, saka na lang ako mangangaral. Saka na lang ako hahayo kapag medyo maalwa na at mayroon ng magandang pagkakataon nga hindi na ako abala sa aking pamumuhay. Pero sabihin natin, mga kapatid, naroon na tayo at ang ating kalagayan bilang namumuhay ng pisikal at material ay nariyan talaga yan. Pero sa Biblia, i-honor kaya ito? Basahin natin. Verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Lagi kang maging handa. May pagkakataon man o wala, pangaralan sila. Sawayin at paalalahanan mo ang mga tao. Buong tiyaga mo silang turuan.
Itong asalin mga kapatid, ito ang gidaladala kong asalin sapagkat ito'y may imprimatur ang mga arsobispo. Bakit ganun na lang kalalim, ganun na lang kababaw nga pagkasalin ito mga kapatid? Dahil nga mismo ang iba't ibang mga mananampalatayang hindi kagaya ng ating pinaniniwalaan, sila man ay nagsusumikap. Ilang beses ako mga kapatid inakyat ng mga Jehovah's Witnesses sa aking tahanan. At ang kanilang dala, Sir, tanggapin mo man ito ang aming ipinangaral o hindi, at least kami ay nakarating dito sa iyong tahanan. Pwede bang masasabi natin nga tugma ito ang kanilang mga ginagawa dito sa salitang ito? Nga ipangaral mo ang salita ng Diyos, may kapanahunan man o walang kapanahunan. Ibig sabihin mga kapatid, huwag nating bigyan ng chance o yung puwang man ang mga panahong ibinigay sa atin ng Diyos. Para lamang na masasabi natin nga, kulang kasi ako sa pangangailangan kaya ma-priority ko muna yun. Isang pagkakataon, sariwa pa sa aking isipan mga kapatid ang nangyari. Ito'y aking ibahagi sa inyo ng kaunting panahon lamang kasi ito'y promosyon man lang pero ito'y nagagawa. Dahil nga lagi tayong umaawit. Alam niyo ba yung awit nga may kinalaman sa pag-iibanghilyo? Ano yung awit na yon? Sakaling aayaw ay pagtamanan, pilitin sa mga kagalingan. Kung anong galing mayroon tayo ngayon, gamitin natin mga kapatid, may kapanahunan man o wala. Kasi evangelism ito. Ano man ang ating ginagawa, nasa opisina man tayo, nasa sakahan man tayo. Alam niyo mga kapatid, noong sumama ako sa fishing boat, pangingisda, ang aking mga kasamahan ay 18 ka mga tao habang kami nasa Pamalakaya. Dito mismo nangyari sa Panggangan habang naroon ako, naka-assign bilang as a volunteer missionary. Hindi ako makakatulog kapag hindi ako makapagsalita, mga kapatid talaga. Nag-iisip ako kung paano ko itong mga tao na ito masasabihan. Samantalang narayan kami sa laot. At ang problema pa, pagka nandoon na sa laot, dahil sa hindi ako, yung aking kasanayan noon sa dagat ay nawala yun. At dahil sa ilang mga taon, almost 20 years na akong hindi na nakapangisda. Kaya yung aking katawan, ang aking pong resistensya pagdating sa dagat ay nawawala. Kaya namumroblema ako sa aking 18 katao nga kasamahan ko nga nasa loob kami ng bangka. At sabi ko, ito na ang mga pagkakataon sapagkat hindi na sila makapag-alibay. Hindi na makapagsabing, hindi muna kasi mayroon akong pupuntahan, ay kami nandoon, nakukulong kami. Hindi naman sila pwedeng maglundag sa dagat upang umiwas lamang para hindi sila masasabihan, dili sila mapangaralan. Alam niyo mga kapatid, matinding pigil ko na sa aking sarili dahil nalulula ako. Dahil nga ang kasanayan ko sa dagat na wala at ang aking pagkalula ang umiiral. Hindi na ako nakakain ng kanin. Pag sila'y masarap ang kanilang pagkain doon, nagkakainan sila dahil yun ang kanilang buhay sa pangingisda. At ako na ngayon nga bagong sampa lamang, doon ako mga kapatid, nagkaroon ng panghihina. Sa material na bagay, nandoon ako mga kapatid, nanghihina talaga ako, na gusto na akong humiga habang naghihintay kami ng kawan. Dahil sa ang alon, siging dinuduyan ang bangka. Pero alam nyo mga kapatid, kahit naman sa problema ko na yon, nga hindi na ako halos makapagsalita kasi pagka ibuka ko ang aking bibig, pumupuswit din yung aking isusuka. Pasintabi na lang po sa mga kumakain pa, Lalabas at hindi ko mapipigilan dahil nga yung kahinaan ko pagdating sa dagat naroon na.
Pero nung naghanap ako ng pagkakataon talaga, kasi ang makina magsisigiding andar, sabi ko, kung ako ang magsasalita dito, hindi gaanong maririnig ng karamihan kasi maingay ang makina. Pero noong tumating ang puntong nagpundo kami at pinatay ang makina, sabi ko, ito na. Doon mga kapatid, kahit na pagkahirap kong ilalaban ang sarili ko, dahil nga ako'y nanghihina na at nalulula, nagugutom pa at nauuhaw ako, hindi rin ako uminom ng tubig, bagaman may tubig akong daladala, dahil nga kung iinom ako, malalamigan ang sikmura ko, lalo akong naduduwal. Pero, ang iniisip ko lagi, itong may kapanahunan ka o wala, isasabi mo kasi pagkakataon na nga naroon sila. Sumula ako mga kapatid, tinawag ko yung iba kong mga medyo malalapit-lapit sa akin nga mga nagiging kaibigan ko na. Kahit hindi man sila lahat, sabi ko sa Panginoon, nanalangin ko ako doon sa unahan, sa puruhan ng bangka. Pumunta ako doon, nagkunwari ako nga parang kuwan ako doon at naiintindihan nila yung kalagayan ko kasi baguhan lang ako. Noong akin na pong nagawa mga kapatid, ang pagkatapos ng panalangin niya, sabi ko sa panalangin ko, Panginoon, laksan mo ang aking loob at ang aking kondisyon. Dahil ito ang pagkakataon nga dapat kong ibabahagi sa mga taong ito ang inyong salita. Biglang nawala sa akin yung dumudulas yung aking mga lalamunan ko. Pagkatapos nagsabi na ako sa yung 6 na tao una. Sabi ko, pwede ba tayong mag-uusap? Dahil habang nandito tayo sa bangka at naghihintay tayo ng kawan ng isda, pwede ba tayong mag-uusap? Sabi na, ano ang ating pag-uusapan? Sabi ko, hindi ba ninyo alam nga ang South China Sea at ang itong Pilipinas mayroon ng pagiging isang hindi magandang usapin? Ang Taiwan at ang China hindi magandang usapin ngayon at mayroon ng tensyon? Sabi na, oo. Ay sabi ko, hindi ba kayo nababalisa? Pasok agad mga kapatid, hindi ba kayo nababalisa? Ang tanong, ang inyo bang sarili handa na nga salubungin natin yung ganun ang kaguluhan? Pagkatapos, kumusta ang inyong espiritual? Alam nyo mga kapatid, nakikinig sila ng nakikinig. Di ko alam kung anong espiritu mayroon sa kanila doon nga humihimok, dahil nga ako'y tuloy-tuloy na lang nagsasalita nga para bagang wala nang gutom akong nararamdaman. Pagkatapos, ang sabi nila, napakaganda man nyo, pero walang Biblia kasi nasa dagat nga eh. Walang Biblia. Pero mga kapatid, noong lagi ko na itong ginagawa, araw-araw, kasi kapanahunan na, pagkakataon na. Doon na po mga kapatid na habang nakikita nila nga lagi na silang ang iba hindi na nanigarilyo kasi labag sa aking kondisyon ang naninigarilyo doon sa bangka, lalo na kung malapit sa akin kasi mayroon na kaming kanya-kanya nga trabaho. Ngayon yung nalapit sa akin kaagad sinasaway, bro, pwede bang itigil mo muna yung iyong sigarilyo habang nandito ako sa tabi mo? Bakit ko lakas loob mga kapatid nga masasabi yun? Dahil nga ang aking nais ay maiparating sa kanya ang tamang kaparaanan ng pamumuhay. Yun lang ang sa akin. At dahil respeto ang kanya namang naramdaman, pinatay niya yung sigarilyo hanggang sa unti-unti na mga kapatid, mayroon ang hindi na talaga na nigarilyo. Mayroon na. So, ang punto lang dito sa ating pong promosyon, paano natin ibahagi ang salita ng Panginoon? Nga masasabi natin nga sa kapanahunan o hindi kapanahunan, ikaw ay nakapagbahagi nito. Sa huling talata, akin na lang babanggitin mga kapatid. Ecclesiastes Kapitulo 11, ang talata ay 1, sinasabi, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. At iyong masumpungan ito pagkaraan ng maraming araw. Mga kapatid, sa karanasan po bilang mga ngaral, ang daming mga karanasan tungkol sa mga bagay na ito. Pero ang punto lang nga ating dalhin dito ngayon umaga ay sikapin ng bawat isa, bata man, matanda, o may kakayanan o wala. Ibahagi mo rin
ang salita ng Panginoon sa kapanahunan o sa hindi kapanahunan. Ito ang aking dalangin. Ayan po, maraming salamat po sa mga nakibahagi po sa ating pong programa sa umagang ito. At tayo po ay dadako na po sa ating pong lesson review na by care group po. At ako po bibigyan ng 5 minuto para po magkolekta ng ating pong mga offering. At tayo po pumunta na po sa ating pong mga naka-assign na mga groupings sa care group 1, at tayo po ay magtatapos ng eksaktong alas 10 ng umaga. So, yun lang man po mga kapatid at sa muli, Happy Sabbath.